Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal, at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, mabuting kalusugan, nasa kapayapaan, at palaging malayo sa kapahamakan, lalo na sa sakit. Yan palagi ang aking dalangin para sa ating lahat, mga minamahal. Dahil ibig ng Diyos na tayo ay patuloy na makinig ng Kanyang banal na salita upang ating matamo ang buhay na walang hanggan. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr., na binigyan ng misyon ng Panginoong Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating patuloy na pagtalakay, narito tayo ngayon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 11. At ito po'y ating babasahin. Patungkol po ito sa ang babaeng nahuli sa pangangalo niya o pakikiapid. Ito ang sinasabi. At umuwi na ang bawat isa, ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babae nahuli sa pakikiapid o pangangalo niya. Pinatayo ito sa harapan nila. At sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala."
Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 11. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal, at talagang wala siyang kinikilingan. Ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na tinatawag na bugtong na anak ng Diyos. Siya po ang Mesiyas. Siya ang Kristo, tagapagligtas para sa sambahayan ni Israel. Dahil tumalikod ang buong Israel, sila ay namuhay bilang self-righteous. Pero tumalikod sila sa kautusan ni Moises. Ito ngayon ang isang sitwasyon. Ang mga eskriba at mga pariseyo ay sinusubok nila si Jesus. Dahil ibig nilang parusahan ang babae sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Dahil sa alam nila na si Jesus ay kahit hindi nakapag-aral, ngunit bihasa sa kautusan ni Moises, ay ibig nilang maarok ang tunay na katalinuhan ni Jesus. Dahil itong mga parisiyo at mga eskriba, ayon sa kanilang kalagayan bilang mga leader at mga guro ng kautusan ni Moises, ay iniisip nila na matalino sila ayon sa kanilang sarili. Kaya ibig nilang makipagsubukan ng talino sa kabihasaan tungkol sa kautusan ni Moises. Ngunit ang kanilang layunin, bakit dinala nila ang babaeng di umano ay nangangalunya at nahuli nila di umano personal? Dahil sabi nila rito sa Juan Kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 6, ang sabi rito. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo, lumapit sa kanyang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pagkikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Kaya dito mga minamahal, ay ibig nilang magkaroon si Jesus ng kamalian upang madagdagan ang kanilang pag-aakusa kay Jesus. Maliban
na sinasabi ni Jesus na siya ay isinugo ng Ama upang sila ay panumbalikin sa Diyos. Kaya nagalit sila kay Jesus dahil inaangkin niya na ang Diyos ay kanyang Ama. Kaya ibig siyang batuhin, ibig siyang dakpin, ibig siyang patayin. Dahil ang pamumusong ay malaking kasalanan ayon sa kautusan ni Moises. Dahil inakusahan si Jesus na ibinibilang niya ang kanyang sarili na nakipantay siya sa Diyos. At maliban pa riyan, inaakusahan din nila si Jesus na lumabag sa kautusan tungkol sa Sabat. Dahil si Jesus ay gumagawa ng mga himala at nagpapagaling sa mga may sakit sa araw ng Sabat. Kaya inaakusahan nila si Jesus na tagalabag ng kautusan tungkol sa Sabat. At ang parusa ay kamatayan. Kaya ibig nilang patayin si Jesus. Kaya gumawa uli sila ng paraan para madagdagan ang ibig nilang makita na maging kasalanan ni Jesus. Dinalhan nila ngayon ng babaeng di umano ay nakikiapid, nangangalunya, upang kung magkamali si Jesus sa kanyang paghatol, ay may karagdagang kasalanan na naman si Jesus para sa kanila. Kaya sa versikulo 7, hanggang 11. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus. At ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag kang magkasala." Dito, mga minamahal, ang layunin ng mga Parisiyo at Eskriba ay ibig nila na madagdagan pa ang mga kamalian ni Jesus na inakala nila na palaging lumalabag sa kautusan si Jesus. Ang kaparusahan tungkol sa pagkikiapid
ay babatuhin ang nakikiapid o nangangalunya hanggang sa ito ay mamatay. Yan po ay nasa batas ni Moises na susulat sa Leviticus Kapitulo 20, versikulo 10 at Deuteronomio Kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22. Kaya sinabi nila, ayon sa kautusan ni Moises, ibig sabihin, nasusulat sa Leviticus 20, versikulo 10 at Deuteronomio 22, versikulo 21 hanggang 22, na ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya na nangangalunya o nakikiapid. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang mga pakay. Ibig nilang si Jesus ang humatol sa babaeng nangangalunya. Ngunit sila ang sinubok ni Jesus upang malaman ng mga Hudyo ang kanilang kamalian. Dahil sila bilang tao na hindi otorisado upang humatol sa kapwa ay ibig nilang pahatulan ang babae. Bigyan ng hatol ni Jesus. Ibig nilang lumabag pa rin si Jesus sa kanyang misyon. Dahil ang misyon ni Jesus ay pumarito siya sa sanlibutan, hindi upang humatol, kundi upang iligtas ang mga Israelita sa kanilang mga kasalanan. Ibig ng Diyos na panumbalikin ang mga Israelita sa Diyos. Dahil bagamat sila'y bihasa sa kautusan, ngunit tumalikod sila sa kautusan. Kaya nang sinabi ni Jesus sa kanila, nang ibig nilang pahatulan ang babae, at sila na mismo ang nagsasabi kay Jesus na ayon sa kautusan ni Moises ay dapat batuhin ang babaeng ito na nakikiapid hanggang siya ay mamatay. Gusto nilang suportahan sila ni Jesus upang mapatay nila ang babae sa araw na iyon. Ngunit dahil alam ni Jesucristo ang kasamaan ng mga Pariseo at mga Eskriba tungkol sa kanilang pag-aakusa, kaya sinagot sila ni Jesus. Sa versikulo 7, ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila ay tiningnan niya at sinabi ng ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Kaya binalik ni Jesucristo sa mga Pariseo at Eskriba kung ano ang dapat gawin. Sinang-ayunan ni Jesus na tama ang kautusan ni Moises, na kung sino ang nahuling nakikiapid o nangangalunya, siya ay batuhin hanggang mamatay.
Ito ay pagkatapos na maimbestigahan sa harapan ng buong bayan. Kaya ito ngayon kanilang ginagawa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato sa babaeng ito na sinasabi ninyong nangangalo niya. Kaya ang nangyayari ayon sa Juan 8, Juan Kapitulo 8, versikulo 8, at muling yumuko si Jesus at sumulat sa lupa. Versikulo 9, nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Ibig sabihin na konsensya ang mga Pariseo at mga Hudyo sa kanilang pag-aakusa sa babae na nangangalo niya di umano upang mahatulan ni Jesus hatol ng kamatayan, batuhin hanggang mamatay. Ngunit patumbalik na sinabi sa kanila ni Jesus, sino ang walang kasalanan sa inyo? Siya ang unang bumato. Nakonsensya ang mga Pariseo at mga Hudyo, Pariseo at Eskriba, dahil alam nila na sila ay makasalanan din. Kaya hindi nila kayang batuhin ang babae. Napahiya sila sa kanilang ginawa. Alam ni Jesus na sila ay mga makasalanan. Sila ay lumalabag sa kautusan ni Moises. Ngunit sila ay nagkunwaring matuwid, mabuti sa harapan ng tao, ngunit sa likuran ay mga masasama. Kaya nang marinig nila ang hatol ni Jesus, kung gusto pala ninyong batuhin hanggang mamatay ang babaeng ito dahil sa kasalanan ng pagkikiapid, sino ang walang kasalanan sa inyo? Siya ang unang bumato. Dahil sa kanilang konsensya, napahiya sila. Alam nilang lahat na sila ay nagkakasala din. Walang kahit isang bumato sa babae. Bagkus umalis isa-isa hanggang naiwanan na lamang ay ang babaeng inakusahan ng pangangalo niya sa harapan ni Jesus. Ang naiwanan si Jesus na lamang at ang babae. Kaya sa versikulo 10, tiningnan ni Jesus ang babae at tinanong siya, nasaan sila? Wala po, Ginoo. Tinanong siya, wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sabi ng babae, kay Hesukristo. Kaya sinabi ni Jesus sa babae, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ito mga minamahal, ang layunin at misyon ng Panginoon Hesukristo. Nang sinabi niya sa babae, hindi rin kita parurusahan.
Umalis ka at huwag nang magkasala pa. Mga minamahal, ang Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 11, ito ay nagbigay pa ng paliwanag tungkol dito. Si Apostol San Pablo, sa kanyang sulat sa mga unang Kristiyano sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11. Ito ang nasusulat. Matuwid ang hatol ng Diyos. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang madadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating mga tarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawain na ginagawa mo rin? O hinamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipinapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan ay bibigyan siya ng buhay na walang hanggan. Datapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Yan po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Binigyan niya ng pagkakataon na ang babae ay makapagsisi sa kanyang mga kasalanan. Gayon din ang mga Parisiyo at mga eskriba na nagbibintang ng pagkikiapid ng babae. Naibig nilang kaagad-agad hatulan ni Jesus ang babae upang kanilang batuhin hanggang mamatay. Ngunit nang marinig nila ang hatol ni Jesus, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babae. Nakonsensya ang mga Parisiyo at eskriba, alam nila na sila ay nagkakasala din. Kaya napahiya sila sa harapan ni Jesus. Wala silang ginawa, hindi nila binato ang babae, bagkus umalis sila. Dahil sa kahihiyan nila na sila pala ay may
kasalanan din. So ito mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos. Ipinapakita rito sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 11. At karagdagang impormasyon sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11. Na tayo sa ating sarili mismo, tayo ay makasalanan. Alam ng Diyos. Ngunit ang mga tao ay nagkunwaring mabuti, self-righteous. Ngunit sa likuran, sa lihim, ay masama ang kanilang ginagawa. Ngunit kung mambintang sa ibang tao, sa kasabihan nga, to the max, talagang wagas. Humahatol sa kapwa. Pinapasama ang ibang tao. Upang ang kanilang sarili ay magiging malinis sa harapan ng tao. Ngunit sa lihim, sila mismo ay gumagawa rin ng masama. Ibig ng Diyos, mga minamahal, na tayo habang nabubuhay sa mundong ito, ay dapat mamuhay tayo sa kapayapaan. Huwag tayong mambintang. Huwag tayong humatol sa ating kapwa. Huwag nating siraan ng puri ang ibang mga tao. Ayaw ng Diyos ang ganyang klaseng gawain. Ibig ng Diyos na mamuhay tayo ng payapa, huwag makialam sa iba. Dahil siya ay nakatingin 24/7 sa lahat ng mga tao sa kanilang ginagawa sa mundong ito. Malapit na ang pagdating muli ni Jesucristo. Kaya ipinapangaral ang Ebanghelyo ni San Juan upang tayong mga tao na namuhay sa kasalanan ay manumbalik sa Diyos. Nakatulad ng ginagawa ni Jesucristo, dumating siya sa sanlibutan hindi upang humatol, kundi upang iligtas at patawarin ang mga tao sa kasalanan, panumbalikin sila sa Diyos. At ito ang layunin ng Ebanghelyo, mga minamahal. Sa magitan ng Biblia, ang mga salita ni Kristo ay nakarating din sa inyo ngayon upang inyong maunawaan ang kabutihan ng Diyos. Na tayo pala habang namubuhay sa mundong ibabaw, kailangan magbagong buhay. Mamuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Na sinasabi ng Panginoon Kristo sa babae, hindi rin kita hahatulan. Ibig sabihin, mga minamahal, iyon din ang layunin ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi pa tayo hahatulan sa ngayon kahit gumagawa tayo ng masama. Ibig ng Diyos na magsisisi na tayo sa ating mga kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon at patawarin tayo katulad ng pagpatawad ni Jesucristo
sa babae. Upang sa kanyang pagdating muli, ang lahat ng gumagawa ng mabuti, pinagsisihan ang mga kasalanan, tumalikod sa paggawa ng kasalanan, at namuhay sa kapayapaan ayon sa kalooban ng Diyos, ay bigyan ng karangalan at buhay na walang hanggan. Ngunit ang patuloy na gumagawa ng masama at aabutan ni Jesucristo sa kanyang pagbabalik muli, the second coming of Jesus will be to judge the world. Ang una niyang pagdating, nung unang siglo, first century, ay upang panumbalikin, patawarin, iligtas ang mga tao sa kapahamakan, sa puot ng Diyos. Patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Sa magitan ng kamatayan ni Jesucristo, si Jesucristo ang nagbayad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya si Jesucristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang kanyang kamatayan ay nagiging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung bawat isa sa atin ay pagsisihan ang mga kasalanan, handa ang Diyos na bigyan tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa ngalan ng kanyang bugtong na anak. Dahil ang nagbayad ng ating mga kasalanan ay ang kordero ng Diyos na si Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya ito mga minamahal, ang Ebanghelyo ni San Juan, Ebanghelyo ng kaligtasan upang ang sinumang sumampalataya at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay hindi mapahamak, kundi siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magandang araw po. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Labanon Jr. Praise God. Hallelujah. God bless us all. Amen and amen.